Good day, everyone. So ngayon, sasolve tayo ng isa pang sample problem about sa shear and moment diagrams. So this one will help you refresh and mapalalim yung knowledge natin sa pagdadraw ng shear and moment diagrams. So itong problem na to, madali lang to kung gagamit ka ng equation method. Kasi isang diretsong loading condition lang yan. Madali yan sa equation method. Pero ngayon, focus tayo sa shear and moment diagram using area method. So, i-area method natin. Then, later on, check natin to see if it's the same kapag ginamitan natin ng equation method and judge natin whether mas napabilis ba or napabagal yung trabaho kung tayo ay nag-area or kung tayo ay nag-equation method. So, first, kukunin mo muna si reaction. So, ang gagawin natin, magsasummation tayo ng moment sa A para makuha yung reaction sa B. Diba? So, we will have here By times 12. Then, yung load. 1/2 times 12 times 120 times... So, kung galing tayong A, ang centroid nitong triangle is nasa mas malayo, 2/3 times 12. So, by observation, pwede mo nang tanggalin kasi alam mong makakancel din naman yung 12, yung 2 dun sa 1/2 and yung 2 dun sa 2/3 para ma-simplify yung pag-solve. So, si By will become 120 times 12 divided by 3. So, 480. Diba? So, 480 pounds. Let's do the same para naman sa reaction sa A. So, mag-summation naman tayo ng moment sa B. Yan. So, we have here the 120, yung load natin, times 12. Galing tayong B. So, 1/3. Diba? So, 1/3 times 12 is equivalent to AY times 12. So, here, ang makakancel naman is yung 12. Kakancel natin. Then, simplify natin, ang sagot ay 120 times 12 divided by 6. So, 240 is equal to AY. So, may reactions na tayo para sa BY and sa AY. So, ngayon, diretso na tayo dun sa paggawa ng shear and moment diagram. Ayun, ito na. Ito yung reactions natin. Ditch that. Mali yan. So, AY is 240. Right? And BY is 480. 0.5 times 120 times 12. Minus 480. Ayan. So, 480 pounds. So, punta tayo sa paggawa ng shear diagram. So, sa point A, meron tayong point load na upwards. So, we will have the shear. 240. Then, from A to B, meron tayong isang load na triangular or a first degree curve. So, mula sa A hanggang B, we can say na yung curve natin dyan will be a second degree curve. So, ilalagay natin yung curve natin. Okay, ganyan. So, diretso yan ha, from A to B, yung curve na to. So, ngayon, hindi pa natin ito na-discuss back then, pero mayroong isang tanong na posibleng bumabagabag sa inyo. Sir, kapag second or kapag first degree and magiging second degree na, paano po yung curve namin? Kasi minsan may curve na pag ganito, may curve na pag ganito, may pag ganyan, o pag dami. Or at least 4 yung nakikita natin possible scenario na mangyayari yan. So, ganito ang magiging diskarte mo dyan. Ang pinaka-fundamental na way ng pag-identify kung paano mo i-draw yung curve is to see kung kailan magma-maximize or nasaan yung maximum shear natin. Kasi kadalasan, either nandoon yung minimum or nandoon yung maximum. Kumbaga, sa calculus, ang gagawin mo dito, hahanapin mo yung direction ng curve. Kasi kung nasaan yung direction ng curve, susunod dun yung
magiging direksyon. And medyo complicated yon kapag doon ka titingin. But that's the best, the right way to do that. Pero, isa sa mga shortcut, possible meron pang ibang way para ma-identify yan. I'm not really sure about the others. Pero, ang pwede nyong gawin para ma-check yan. So, ganito. Di ba alam na natin na itong particular curve na to, kapag i-area method natin, merong, let's say ito ay square. Okay? Galing dito sa point na to, galing dito, hanggang doon sa dulo. Right? So, pwede natin lagyan ng square yan. Drawingan natin ng square. So, may square tayo dito. And meron tayong part na nasa ilalim ng curve and yung part na nasa taas. Itong nasa taas, so hopefully familiar na tayo, yung area niyan ay 1/3 ng base times ng height. And yung nasa ilalim, kasi based on observation na lang muna, okay, walang pang math, observe mo lang. So 2/3, mas malaki dapat yung nasa kanya. Okay? Then, sa ganitong scenario, importante kasi yung magiging curve niyan. Diba? Importante. So, paano natin masasabi kung ganito yung shape ng curve? Or paano natin masasabi kung kailan or nasaan lalabas tong 2/3 na to? Siya ba ay nasa taas? Siya ba ay nasa ilalim? Kasi possible yung curve natin, wait lang, mali ito na pindot. Kita yan. Ups. Possible na ganito yung curve mo. So, sir, di ba pwede naman ganito? Yan, bakit hindi ganyan yung nangyari? Di ba? Mapaisip ka. Bakit hindi ganyan? So, ito yung titinan mo. Di ba triangle to? And actually, mangyayari lang naman yung ganitong scenario kapag triangle. Diba? Kapag triangle, yung load mo. Kung hindi triangle yan, hindi ganito ang magiging loading condition. And if ever lang, may ma-encounter kayo na mas mataas pa sa first degree, let's say, ang load ninyo ay second degree curve na. Hindi triangle, second degree. I suggest huwag na kayo mag-area method. Nakakalito na yon. Kung dire-diretso yung load, mag-equation method na kayo. Pero let's say ito yung nangyari. Triangular. So, ganito. Titinan mo kung nasaan yung matabang part ng triangle. Nasaan ba yung matabang part niya? Ito. Yung matabang part. Nandito sa right side ba? Right side. Nasa right side siya. Ngayon, ang gagawin mo, kung nasaan yung matabang part ng triangle, nandoon naman yung 1/3 na part ng curve. Ito, yung 1/3. Itong part na to. Yan, yung part na yan. Or pwede mo rin isipin, lagi niyang opposite yung 2/3 base times height. So, bigyan pa kita ng isang scenario. Halimbawa, ganito yung load. So, pwede niyong i-observe yan sa ibang mga example na makikita nyo. Observe nyo muna. Ito kasi isang example lang to eh. So, kapag may nakita pa kayong ibang example, tingnan nyo yung patterns. And check nyo whether ganito nga talaga yung nangyayari. So, actually, na-check ko na to and ganun yung nangyayari. Pero iba kasi yung understanding or mas nasa ulo ninyo kung makikita nyo from your own perspective kung paano nag-work yung sinasabi ko. So, hanapin mo yung bunganga ng triangle, yung malapad. Doon mo ipapartner yung 1/3. Meron pang mga binibigay sa amin yung instructor namin dati, sabi niya. Kung nasan daw yung bunganga ng triangle, nasa kabila daw nun yung curve. Parang gaganon Nakikita mo? Yan Diba? Similar. So, halimbawa, nasa kabila, nandito yung triangle. Paano yung curve natin? Edi, hanapin mo lang ganito. Basta yung 1/3 na part, itong 1/3 base times height, lagi niyang kapartner yung bunganga. Okay? So, marami pa kasing possible way yan. Meron di bang minsan ganito yung nangyayari. Let's say, meron kang what do you call this? Cantilever. Then, meron tayong triangular rope. So, sa shear natin, syempre hindi tayo mag-i-start sa 0. Aakyat muna tayo. Ganyan Then, baka magkamali ka, ganun mo. Mali. Diba? Siyempre, aangat muna tayo dahil may reaction doon, pero yung curve mo, hindi pa ganyan. Again, nandito yung bunganga. Di dapat ganito. Yan.
laging yung 1/3, yan yung ipa-partner mo dun. So, hopefully, makuha mo na yung pattern na yan. I-suggest, tumingin ka ng ibang example and observe mo yung pattern na to kung nandoon talaga. Okay, so hopefully that clears things up. Let's continue na sa ating pagsosolve. Ayun na, ang dami na ng orange. Anyways, yan. Eh di, okay ka na ngayon. So, tanggap mo na. Okay, sir, tanggap na natin. Yan na talaga yung nangyayari. Tatanggalin ko na itong mga makulit eh. Ayan. Okay, ito pa. Okay. Alright. Sige. So, 240 and yung kabila, ito ay, syempre, dapat 480 yan. Pero i-check natin, di ba? So, 240 minus 1/2 ng 120 times 12. So, dapat negative 480 yan. So, 240 minus 120 times 8. So, negative 480, which is, tama naman. So, tapos, aangat siya, so babalik sa 0. Ngayon, para sa moment diagram. So, yung unang struggle mo dyan, syempre mag-i-start muna tayo sa 0. Pero, kailangan natin yung area na to. Okay, lagyan natin ng kulay. Let's say, color pink. So, itong area ng color pink na to, para dun sa paakyat ng ating moment diagram. So, first, we have to get this length. Kasi kailangan natin yan para dun sa base times height na part. Okay? So, kunin natin ang length na yan. Let's call this length x. Yan. So, dahil meron tayong parabola, di ba, pwede natin gamitin yung squared property of parabola. So, that is yung x over yung 240. Okay? Is equivalent, x squared, equivalent to 12 squared over 240 plus 480. So, ngayon, ang gagawin natin, kunin mo na si x, syempre, using calculator. So, 12 squared times 240 over 240 plus 480. Then, squared. So, 6.9282. Alright, 6.9282. So, we have the value for x. So, store mo yan. So, kung saan. Then, kunin mo na yung area. So, the area, here, ito ay nasa ilalim. Ganito yung curve niya, di ba? Yan. So, ito ay 2/3. Right? Okay. So, nasa 2/3 siya na part. So, ang area nito ay 1/2 times 240, yung, not 1/2, 1/3. 2/3. Sorry, 2/3. 2/3 ng base times height. Yeah. So, it should be equivalent to a times 2/3 times 240. So, 1108.51. So, dapat ito naman ay maging third degree curve. So, third degree curve na tayo ngayon. So, gaganon. So, okay. Third degree curve. Third degree curve. So, lagyan natin third degree curve. And yung maximum point is 1109. Napansin nyo ba? Hindi ko lang kung napansin mo, pero yung bunganga, parang similar siya dun sa triangle. Similar sa triangle. Yung bunganga ng curve natin, nandoon yung maliit na part nung kasunod. Kasi kung ito-drawing mo to, diba, gaganon yan na. Ganon. So, ito ay 3/4, ito ay 1/4. Similar yung logic na fina-follow natin sa pag-drawing ng diagram. Nakita mo ba? So, ito ay, kung nasaan yung bunganga ng curve or ng triangle, ito kasi naging second degree na, pero same logic. Nandoon yung maliit or yung manipis na part. Diba? So, hopefully that gives you an idea kung ano yung sinasabi na logic about dun sa curve natin.
So, the maximum point is 1109. Then, babalik tayo doon dapat sa 0. So, meron tayong area dito. Ito yung ima-minus natin doon, di ba? So, if this is the curve, then dapat ito ay 2/3, yun ay 1/3. So, hopefully nasusundan. Kasi, karugtong naman ito eh. Karugtong niya yun. So, dapat itong part na to ay 2/3, ito ay 1/3. So, i-try natin. Dapat magsi-0 ah. So, 1108.51 minus 1/3. Right? Kasi ito yung 2/3 eh. So, 1/3. Yung base ay... So, kung mula dun sa A hanggang sa 0 shear ay 6.6928. So, dapat yung natitira 12 minus 6.6928. Right? 6.928. So, dapat 6.9 na lang yan. 6.9. Hindi naka-round up sa calculator nyo. Times height na 480. Dapat mag-0 to. So, that's the goal. Alpha p minus 1/3, 12 minus and times 480. So, the answer for this one is 297. Uy, hindi nag-0. Mali. So, kahit itry mo pa, naggawin yan. Let's say, sir, baka nagkamali tayo ng curve, gawin natin 2/3. Hindi pa rin mag-0 yan. Halimbawa, sabihin mo, sir, baka mali lang yung 1/3, baka mali kayong sinabi dito. Hindi pala 1/3 yan. 2/3 pala yan. Mali pa din. So, anong gagawin? So, ganito kasi yan. So, isang bagay na kailangan yung tandaan, yung formula natin for area, yung 1/3. Di ba ganito yan? Saan ba galing yun? Sa 1/n plus 1 base times height, di ba? Wherein n is the degree of curve. So, matandaan nyo na yan para sa area. So, for first degree, magiging 1/2 plus 1. Sa second degree, rather. And then sa third degree, 1/3 plus 1. Ang kailangan mong maalala dito, maliban sa yung formula itself, is that dapat yung gagamitin mong base and yung height, dapat yan yung buong curve. Note ha? Base and height nung buong curve. Okay, buong curve. Kung titingnan mo yung ating shear diagram, yung curve natin, continuous yan. When we say continuous, dire-diretso. Galing dun sa A hanggang sa B. Itong curve na to, dire-diretso yan, di ba? Ngayon, kung kukunin mo ang area nito, right? Especially this one. So, dapat ang gagamitin mo ay yung buo. Okay, yung buo. Ito, kapag kumukuha ka ng spandrel specifically. So, hindi mo pwedeng gamitin yung nandito sa ilalim na part. Kasi magkakamali ka tulad nung nangyari ngayon. So, ang goal naman natin mapa-0 eh. So, dapat mag-0 siya kapag kinuha na natin. So, mali yung ginawa natin na idediretso natin dito. Okay, so ngayon, maisip mo, sir, kung dapat buong curve, bakit nung una, dito sa nauna nating area, bakit hindi natin sinama to? Kung buong curve pala yung word or yung dapat na kunin sa area. So, ganito yan. Baguhin natin yung terminology. Hindi yung buong curve. Kundi, dapat kapag kukuha ka ng area, magsisimula siya sa maximum or minimum ng ating curve. So, sa calculus, so lahat kasi ito galing sa calculus. So, sa calculus, meron tayong tinatawag na maxima or minima, or yun yung point of maximum or maximum point sa curve or sa minimum point sa curve natin. So, in this scenario, nag-start yung curve natin dun sa A. Right? Or pwede mo rin sabihin, yung A yung pinakamataas, yung B yung pinakamababa. Okay? Or end lang siya. So, sa A, kumbaga A yung maximum natin. Itong B, siya ang pinakamababa sa shear diagram natin, pero hindi natin sigurado kung siya yung minimum. What do we mean by that? Kasi may kasunod pa yan. Again, kung second degree yan, di ba ganito yung parabola natin? Yan. Ganyan. So, let's say, nandito si A, siya yung maximum. Si B nandito. So, hindi natin sigurado kung si B yung dulo. Kumbaga. So, kung kukuha ka ngayon ng area, mag-start ka dun sa maximum. So, sa case natin,
yung maximum natin ay 240. So, of course, ita-try mo yan kapag nagsusolve ka. So, let's say, hindi ka pa sigurado. But somehow, hindi mo naman na gagawin pang i-calculus yan, di ba? So, magsa-try ka ngayon. So, try mo sa 240. Okay, so may nakuha ka na. Then, tandaan mo lang yung part na yun. So, sa 240 tayo nagsimula kanina sa pagkuha ng area. So, dapat, pagdating dito, sa 240 pa rin tayo mag-start. Kasi nga, siya yung maximum. Diba? Siya yung sinasabi nating maximum point ng curve natin. So, papakita na natin kung paano yung pagkuha ng area. So, again, hindi pa rin idiretsuhan. Nakita mo na. So, ang goal nating makuha is yung area na to. Yung gray. Kaso, sabi mo, sir, galing dun sa dulo. Paano natin gagawin yan? So, ganito ngayon ang gagawin mong diskarte. Kunin mo yung buong part na to. Yan o, ito, yan. Nakikita mo yung orange. Yan, kunin mo to. Yan. Kunin mo to. Yan. Okay? Nakita mo yung orange na yan. Ano yung area niyan? Yan yung 1/3 base times height. Diba? Yan yung 1/3 base times height. Lagay natin. 1/3 base times height. Okay? Or basically, yung base na tinutukoy natin dyan is yung total, 12. And yung height is yung 240 plus 480. Right? 240 plus 480. Ito yun. Yung na-cover ng orange na yan. And then, i-add natin yung area nung pink. Nakikita mo ba? So, add natin yung area ng pink. Nakuha na natin yung area niyan, di ba? 1108.51. Tama? So, lagyan natin. 1108.51. And then, ano na yung buong area natin? I-highlight ko lang pero tatanggalin din natin eventually. Ito yan. Ano pa yan? Paano pa ang kulay? Ito lang. Yan. Ay, hindi ko makita. Ito yan. Ito. Ito na yung area natin. Diba? Yan. Yung orange plus yung pink. So, ito na yun. Ngayon, imagine mo, sir, kapag minus natin yung area na to, diba ang matitira na lang na area yung nandito? Yan. So, medyo complicated, right? So, meron talagang times or kaya sa ganitong problem, minsan lang naman, mas effective or mas mabilis kung gagamitin mo ay yung equation method. Specifically, kung ang gusto mo lang naman malaman ay yung maximum moment and yung location ng maximum moment. Kung hindi naman pinapadrawing yung shear and moment diagram. So, kung kailangan talaga yung drawing, no choice ka. Kasi mas okay i-drawing or mas magandang area method kung i-drawing mo. Pero kung hindi naman required ipa-drawing, mas maganda ma-master mo sa equation method. So, anyways, nakita mo na, di ba? So, bale, yung area ng orange plus yung pink, yun na yung total. Tapos, ibawas natin yung rectangle na to. So, yung matitira is yung gray na part dito. Okay? So, ito na yan. Minus yung rectangle. Diba? Rectangle to. Yan na. And 240 times 12. So, 240 times 12. So, we will have 1/3 times 12 times 240 plus 480 plus 1108 minus 240 times 2. Ang sagot. You know. Na-prove natin. Yun lang naman ang gusto natin mangyari. Ma-prove lang natin na totoo yung hula. Diba? So, yun yung tamang way. So, 118.51, syempre, ibabawas mo yan doon sa existing. Ibabawas mo ito doon. And then, syempre, i-drawing mo na. Babalik ka sa zero. Ayan. So, diba? Basic. So, this is your final answer. Ito na yung drawing natin using area method. So, masalimuot talaga siya. So, replay mo na lang hanggang makuha mo na yung diskarte. And then, importante yung mismong shape ng curve. Practicein nyo yun. Tingnan nyo yung mga existing examples na meron kayo. Tingnan nyo yung pattern.
following the pattern I thought na gamitin nyo. I-check nyo yun. And before tayo matapos, i-check lang natin using equation method. So, ang goal natin halimbawa, ang pinapahanap sa inyo sa problem, find the maximum moment and yung location of maximum moment. So, sa area method, nasaan yun? 6.6928 from point A. Or halimbawa, kung point B naman yung magiging reference, so, syempre, ima-minus mo sa 12. So, 6.928 from A, and yung maximum moment, let's say, yun lang ang pinapahanap, 1109. Okay? So, kapag nag-area method ka, syempre, halimbawa, nag-109 ka, di ba gusto mong i-check na magsisiro siya? Diba? Ganun naman usually para ma-sure mo na tama yung ginagawa mo or kapag pinapa-drawing talaga. So, kapag nag-equation method ka naman, so, ganito yan. So, magka-cut tayo, di ba? Dapat magka-cut. So, nag-cut ka dyan. So, kapag nag-cut ka, meron tayong mabubuong maliit na triangle dito na may height na y, may base na x. Right? Kasi kailangan nating makuha yan. So, any length from A to B, yun yung distance x. Then, yung any height ng load at that point is y. So, we can get the value of y with respect to x using trigonometry. So, ratio and proportion, similar triangles. So, y over x is equal to 120 over 12, 10x, right? So, 10x. Then, para makuha yung moment, diba? So, ito yung ating cut. Let's say yung nasa left. So, ito yan. Ganyan. Yan. So, we have the y, we have the x. Then, meron tayong point load na 240, right? 240? Yes, 240. Yan. So, meron tayong moment, syempre. Ito yung positive moment, right? Ito yung positive shear. So, moment equation lang yung kukunin natin. So, moment is equivalent to, okay? So, let's say, pag ganon is equal to pag ganon. So, we will have here 240 times x minus. Ayusin na nga natin yung pagkaano. 240 times x is equal to, pag ganon, pakabila. So, m plus 1/2 times y times x times 1/3 ng x. Okay? Kasi nga, mas malapit dun sa pinag-moment natin, yung sa cut part, yung bunganga ng triangle. So, simplifying, we will have here, lipat mo yung m sa kabila, ito na lang yung mahaba para positive yung m. So, 240 times x is equal to, minus 1/2 times 1/3, 1/6. Y is 10x, so 10x cubed is equal to m. Simplifying, m is equivalent to 240x, 10 over 6 is, 5 over 3. So, 5x cubed over 3. Then, kunin natin ang location ng maximum moment. So, dm over dx. Diba ganun? So, magiging 0 to. Yun yung maximum or yung zero slope. And then 240 minus 5x squared. Right? Makakancel yung 3. So, sana mabilis na kayo dyan ha. So, gusto natin mabilis lang to. So, 0 is equal to 240 minus 5x squared. Then, x is equivalent to 240 divided by 5. So, the answer. Yan. 6.928. Diba? Diba? Mabilis lang. Then, kung gusto mo namang makuha yung mismong moment, edi palitan lang natin yung x ng 6.928. Right? So, 240 times 6.928 minus 5 times 6.928 cube over 3. Over 3. So, 1108.51. So, palitan nyo lang yung x ng 6.928. Lalabas na yung sagot. So, tandaan niyo itong sinabi ko na to kasi magagamit niyo to sa board exam. So, pag-aralan nyo gamitin yung equation method para hindi kayo puro area method lang. Okay si area method, walang problema doon. Pero may mga times
na hindi mo naman kailangang i-drawing pa yung shear and moment diagram. Bakit mo ito drawing, di ba? Kung gusto lang naman makuha yung maximum moment, yung location, tapos ganito lang yung load, papakahirap ka pang kunin yung mga area, di ba? Prone pa sa mistakes kasi ang dami ng ginawa mo. Okay, so that's it. Hopefully nakuha nyo yung essence ng gusto nating iparating sa discussion na to. So good luck, good luck. Thank you so much. I need you.